Regular na exercise para sa high blood preventive. Maglakad ng 20 to 30 minutes araw-araw o light stretching sa bahay. Kahit simpleng movement, malaking tulong sa puso at blood vessels. Subscribe for more tips. Iwasan ang instant noodles, canned foods, o processed snacks. Palitan ang alat ng natural flavors gaya ng herbs, garlic, at lemon. Subscribe for more tips. Kontrolin ang stress para sa stress-induced high blood pressure preventive. Subukan ng deep breathing, meditation. Ang calm mind ay nakakatulong para hindi tumaas ang blood pressure. Subscribe for more tips. Bawasan ang bisyo. Para sa lifestyle-related high blood pressure, limitahan ng alak, iwasan ng paninigarilyo, at bantayan ng sobrang kape o soft drinks. Healthy habits ngayon, healthy heart later. Subscribe for more tips. Regular monitoring para sa high blood pressure. Magkaroon ng home blood pressure monitor at i-record ang readings. Makikita mo agad kung epektibo ang lifestyle changes mo. Subscribe for more tips. Mag-relax sa natural remedies para sa mild high blood pressure. Subukan ng hibiscus tea at garlic water araw-araw. Nakakatulong sa blood vessels relaxation at mild reduction ng blood pressure. Subscribe for more tips. Iwasan ng labis na alcohol para sa lifestyle-related high blood pressure. Limitahan sa 1 hanggang 2 ang pag-inom kada linggo. O total abstinence mas safe. Dahil ang alcohol pwede magpataas ng pressure at makaapekto sa puso at liver. Subscribe for more tips. Sapat na tulog para sa preventive stress-related high blood pressure. 7 to 8 oras na tulog kada gabi. Ang regular sleep pattern ay makakatulong sa healthy blood pressure at overall heart health. Subscribe for more tips. Limitahan ng caffeine para sa high blood pressure lifestyle-related. Iwasan ng sobrang kape, energy drinks, at caffeine sodas. Excess caffeine pwede magpataas ng temporary spike sa blood pressure. Subscribe for more tips. Kumain ng fruits, vegetables para sa high blood preventive. Magdagdag ng banana, spinach, at broccoli sa diet. Rich in potassium at fiber. Nakakatulong bumaba o magpanatili ang normal na blood pressure. Subscribe for more tips. Uminom ng enough water para sa high blood pressure preventive. Siguraduhin uminom ng 6 to 8 baso ng tubig araw-araw. Hydration ang susi para maayos ang blood flow at maiwasan ang spike sa pressure. Subscribe for more tips. Mag-maintain ng healthy weight para sa high blood preventive. Bawasan ng sobra sa timbang sa pamamagitan ng diet at regular exercise. Even 5 to 10 kilograms weight loss pwedeng mag-lower ng blood pressure significantly. Subscribe for more tips. Limitahan ng processed sugar para sa lifestyle-related high blood pressure. Iwasan ng soft drinks, pasteurized at sweets. Excess sugar pwede mag-lead sa obesity at high blood pressure over time. Subscribe for more tips. Mag-stretch sa umaga para sa preventive ng high blood pressure. Gawin ng 5 to 10 minutes morning stretching bago magsimula ng araw. Nakakatulong sa circulation at sa pagbaba ng stress hormone levels. Subscribe for more tips. I-monitor ang sodium label para sa high blood pressure. Bago bumili ng pagkain, tingnan ang sodium content sa nutrition label. Aim for 1,500 mg sodium per day para manatiling normal ang blood pressure. Subscribe for more tips. Magkaroon ng routine sa pagkain. Para sa high blood preventive, huwag mag-skip ng meals at kumain sa tamang oras. Helps maintain stable blood sugar at blood pressure throughout the day. Subscribe for more tips. Limitahan ng stressful activities para sa stress-induced high blood pressure. Gumawa ng todo list at mag-prioritize ng important task. Simple organization habit, reduce mental stress at blood pressure spikes. Subscribe for more tips. Mag-practice ng deep breathing para sa stress-induced high blood pressure. 5 deep breaths, 2 to 3 times a day. Nakakatulong mag-relax ng nerve at pababain ang pressure. Subscribe for more tips. Gumawa ng blood pressure diary para sa high blood pressure. I-record ang readings araw-araw. Makikita agad kung epektibo ang lifestyle changes at mas madaling i-monitor ang health. Subscribe for more tips. Maglakad pagkatapos kumain para sa high blood preventive. 10 to 15 minutes post-meal walk. Nakakatulong sa digestion, circulation at mild blood pressure control. Subscribe for more tips. So ngayon pag-uusapan natin is all about hypertension o high blood pressure. Kung ikaw ay pasyente, ang video na ito ay para sa iyo. Malalaman natin kung ano ito at bakit delikado
paano ito makakaapekto sa katawan. At pinaka-importante, paano natin ito makokontrol. Una dyan, ano ang hypertension? Ang hypertension ay kapag tumaas ang presyon ng dugo sa arteries. Normal ang presyon ng dugo kapag nasa 120/80. Pero kapag consistently, 140/90 pataas. Ito ay tinatawag na high blood pressure. Parang ganito lang yan iniisip mo ang hose ng garden, kung masyadong mataas ang tubig, puputok ang hose o masisira ang pipe. Ganon din ang nangyayari sa arteries at puso natin. Kapag mataas ang BP, pwedeng pumutok yung ugat. Kaya kapag nasa hospital kayo, tinututukan ng mga nurse yung blood pressure monitoring at vital signs at assessment bilang pangunahing part ng patient care. Kaya kapag merong mga itinatanong na importante sa inyo, mas magandang sabihin ninyo kung ano yung mga naramdaman ninyo na talagang naramdaman nyo na talaga. So, para mas ma-assess kayo ng patient, tsaka maibigay yung proper care para sa inyo. Dito naman tayo sa primary versus secondary hypertension. Ang primary essential, walang specific cause, kadalasan genetics at lifestyle ang dahilan. Kapag dumating naman tayo sa secondary, may underlying ng medical cause tulad ng kidney disease, hormonal imbalances, certain medications. Kaya kadalasan sa mga nurse, inaalam nila yung mahalaga ang patient history assessment para malaman kung primary o secondary at para matarget ang tamang management. Dito naman tayo, bakit delikado ang hypertension? Kapag hindi na control, pwedeng magdulot ng stroke dahil sa sobrang pressure sa utak, heart attack, strain sa puso, kidney failure, high blood BP or damaged kidney. At pwede rin itong magkaroon ng vision problem na damage sa blood vessel sa mata. Marami sa mga pasyente ang asymptomatic, kaya tinuturo sa nursing ang importance ng regular BP check. Ano ba yung mga risk factor at lifestyle? Sa lifestyle factors, sobrang asin sa pagkain, sedentary lifestyle, stress at poor sleep, alcohol at smoking. Pagdating naman sa medical factors, diabetes, obesity, genetics or family history. Yan. Sa nursing, ginagawa ang risk factor assessment at nagpagtuturo sa pasyente kung paano i-manage ang lifestyle para ma-prevent ang complications. Ito marami may mga high blood pressure pero hindi nila alam na high blood pala sila. So dito, ano nga ba ang signs and symptoms? Maaaring walang sintomas, silent killer nga, di ba? Pero pwedeng makaramdam ng headache, dizziness, palpitations, nosebleeds. Kaya sa mga nurse naman, mahalaga ang vital signs monitoring at patient education para malaman agad ang warning ng sign ng hypertensive crisis. Dito naman tayo sa management ng hypertension. Kapag may hypertension ka na, ito yung non-pharmacological. Diet ng low salt, high fiber, fruits and veggies. Exercise ng 30 minutes araw-araw. Yan. Stress management, yoga, meditation. Siyempre, avoid smoking and alcohol. Sa pharmacologic naman, diuretics. Tulong asin ang excess fluid. Tapos yung ACE inhibitors, pababain ng BP. Sa beta blockers naman, pababain ng heart rate. Calcium channel blockers naman, yan yung relax ng blood vessels. Ito, sa side to ng nurse, kailangan i-monitor ng nurse ang drug compliance, side effects at effectiveness ng treatment. Kaya kapag yung mga patient, bago pa lang kayo nakakaranas ng high blood, kapag may tinatanong sa inyo, sabihin ninyo yung nararamdaman ninyo, history ng family ninyo pagdating sa high blood kasi kadalasan dyan yung binabasehan para malaman kung ano yung dapat na assessment para sa inyo. Para naman sa patient education and motivation, hindi lahat ng high blood pressure ay kailangan agad ng gamot. Pero healthy lifestyle changes ay malaking tulong. Importanteng regular na BP check at observation sa symptoms. Kung may nararamdaman na kakaiba, huwag atubiling patingin sa doktor. Ang hypertension ay manageable naman basta may tamang kaalaman at lifestyle. Sa nursing, mahalaga ang monitoring, patient education at intervention. Kung gusto ninyo ng iba pang videos tungkol sa nursing topics at health tips, subscribe na at i-click yung bell button para sa update kayo. Salamat sa panonood at alagaan natin ang mga puso natin.